Anak ng kataas-taasan, ikiling mo ang iyong puso sa mga salitang ito na nagmumula sa langit. Ako ay sugo na ipinadala sa iyong kaluluwa sa sandaling ito, upang ipahayag ang mga katotohanang hindi maaaring ipagkait. May mga espiritual na realidad na kailangan mong maunawaan, at ang buong langit ay kumikilos pabor sa iyo. Makinig kang mabuti, sapagkat ang sasabihin ay tatama sa kaibuturan ng iyong puso. Ngayon, ang mga salitang ito ay tulad ng apoy at balsamo, sumusuga, ngunit nagpapagaling din. Kanina umaga, sa liwanag ng bukang liwayway, nang ang langit ay may pag-asa ng panibagong simula, isang puso ang nabasag, isang taong nagsabing mahal ka, ay nagiba ng matuklasan ang totoo. Isang sandaling tila ang katotohanan ay naging basag na salamin, at ang sakit ay di may iwasan. Ngunit mahal kong anak, ang pagbubunyag na iyon ay hindi upang saktan ka, kundi upang palayain ka. Ang nakatago ay kailangang ilantad, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatayo sa kasinungalingan. Siya ay liwanag, at kung saan siya naroroon, walang dilim na maaaring manatili. Tahimik kang umiyak, at walang nakakita. Ngunit tinipon ng kataas-taasan ang bawat luha mo na parang mamahaling perlas. Narinig niya ang daing mong pilit mong itinago sa unan sa gitna ng gabi. Sinasabi ko sa iyo mula sa langit, wala ni isang sakit na naranasan mo ang masasaya. May layuning makalangit na hinahabi sa likod ng iyong buhay. Kahit patila ito'y gumuho ngayon. Hindi madaling tanggapin ang katapusan ng isang bagay na puno ng pangako. Ngunit anak, hindi lahat ng katapusan ay pagkatalo. Ang ilang mga pagtatapos ay paglaya na nagkunwaring pagkadismaya. Ang tingin mong kawalan ngayon, bukas ay kaginhawaan. Magtiwala sa siyang lumikha sa iyo sa sinapupunan, at kailanman ay hindi ka iiwan sa gitna ng daan. Siya ay nasa iyong tabi, hanggang sa katapusan. Isang bagong panahon ang sumisikat sa buhay mo. Ang yugto ng sakit ay hindi magtatagal. Ang langit ay bumababa na may kagalingan at panibagong simula. Hindi ka mananatiling bihag ng nakaraan. Isinusulat ng Panginoon ang panibagong kabanata ng iyong kwento, gamit ang panulat ng biyaya at tinta ng awa. Siya ang Diyos na bumubuo ng bago, kasama ka. Mas matatag ka kaysa iniisip mo. Sa loob mo'y may espiritong hindi yumuyuko sa pagkasira. Nilalang ka ayon sa wangis ng may lalang, at may liwanag sa iyo na di kayang patayin ng kahit anong pagtanggi. Itaas mo ang iyong paningin. Nananatiling buo ang kanyang pangako. Ang nawala ay hindi may hahambing sa darating. Ang sakit ngayon ay magiging patutuo bukas. Alam ko kung paanong buong puso mong inyalay ang iyong pagmamahal. Minahal mo ng totoo, kahit hindi ito lubos na naibalik. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang magmahal ay hindi kahinaan. Ngunit ngayon, panahon na upang ingatan ang puso mo at hayaan ang Diyos mismo ang maging iyong kaaliwan at sandigan. Hindi ka niya aiwan mag-isa. Magpapadala siya ng mga taong makalangit upang samahan ka. Ang paghihiwalay na ito ay masakit, ngunit kailangang mangyari. Inalis ng Ama sa iyong daraanan ang mga bagay na pumipigil sa kanyang layunin para sa iyo. Minsan, ang akala mong pag-ibig ay pagkakabit lamang na nakatago sa anyong damdamin. Iniligtas ka mula sa bagay na bumubulag sa iyo. Gayon, binubuksan niya ang iyong mga mata upang makita ng mas malalim. Ang langit ay nagdiriwang sa iyong paglaya, kahit hindi mo pa ito lubos na naunawaan. May digmaang espiritual na naganap para sa iyo. Ang iyong mga pagluho sa panalangin ay mas makapangyarihan kaysa iniisip mo. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel upang bantayan ang iyong kaluluwa, iligtas ang iyong pananampalataya. Minamahal ka niya ng walang hanggan. Huwag mong hanapin ang lahat ng sagot ngayon. Hindi kailanman nagkakamali ang takdang oras ng Diyos. Hawak niya ang bawat detalye. Habang ikaw ay naghihintay, siya ay kumikilos. Habang ikaw ay tahimik, siya ay bumubulong sa kailangang makarinig. Hindi ka kinalimutan o isinantabi. May mga pangakong matagal nang sinabi na unti-unti nang matutupad sa harap mo. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Binabalutan ka ng kapa ng kapayapaan. Inalitan na ang iyong damit ng pagluluksa ng damit ng pagpupuri. Ang iyong tinig ay muling aawit. Ang iyong ngiti ay muling magniningning. Siya na nagsimula na magandang gawain sa iyo ay tapa upang ito'y tapusin. Inilalakad ka niya sa tuwid na landas,
kahit ito'y makipot. Isang susi ang nakikita kong ibinibigay sa iyong mga kamay. Ang susi na ito ay sagisag ng autoridad, kapahayagan at tagunlad. Ang dating sarado ay mabubuksan. Mga pinto, emosyonal at espiritual, na tila hindi na mabubuksan ay biglang bubulaga sa biyaya ng Diyos. At tatahakin mo ito ng may tapang at pasasalamat. Huwag kang matakot sa mga susunod na hakbang. Kahit tila hindi mo makita ang daan, nauna na ang Diyos sa iyo. Inatagin niya ang mga landas upang hindi ka madapa. Siya ang iyong ama, matibay na mug, at ligtas na kablihan. Sa Kanya, hindi ka matitinag. Kahit bumayo ang hangin, ikaw ay mananatiling matatag. Ang tinig na tumatawag sa iyo ngayon, ay ang parehong tinig na nagpatahimik sa bagyo sa Galili. Ito ang tinig na nagsasabing, "Anak, huwag kang matakot. Ako ay nasa tabi mo." Wala nang pagkondena ng nakaraan ang maaaring humadlang sa iyo. Nilinis ka, tinatawad, at pinili. Hindi ayon sa iyong pagkukulang, kundi ayon sa Kanyang pag-ibig. Hindi mo kailangang katunayan ang iyong kahalagahan. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay kaapat-dapat sa pag-ibig at dangal. Pinili ka, inahiran, at iningatan. Matindi ang naging laban dahil malaki ang layunin. Ngunit ngayon, aking ipinapahayag, ikaw ay nagtagumpay. At mabubuhay ka upang saksihan ang bunga ng iyong mga luha. Tanggapin mo ang bagong paningin. Tingnan mo ang higit pa sa natural. May mga pangakong kumikilos sa di nakikita. Kahit mukhang walang nangyayari, may pagkilos sa langit. Kumikilos ang Diyos sa mga bahagi ng buhay mong di mo maabot. At muling binubuo ang mga akala mong wasak. Maghintay. May paparating na hindi inaasahan, isang sorpresa ng pag-ibig. Ikaw ay magiging sagot sa buhay ng ibang kababaihan. Ang sugat mo ngayon ay magiging tulay ng kagalingan para sa iba. Itinatayo ka ng Diyos na may tinig ng propesya at karunungan mula sa langit. Huwag mong hamakin ang mga dinaanan mo. Lahat ito'y paghahanda upang ikaw ay lalong tumatag. Isa ka ng babaeng puno ng biyaya at katotohanan. Idinedeklara ko, ang mga darating na araw ay magiging magaan. Ang bigat ay bumagsak na. Ang sakit ay napalitan ng pag-asa. Ang dilim ay tinalo ng liwanag. Ikaw ay masusorpresa sa kagalakang walang dahilan. Apayapaang hindi may paliwanag, at pagmamahal na walang hanggan. Ang darating ay hindi may hahambing sa nakaraan. Ihanda mo ang puso mo upang muling ngumiti. Ang pangako ng Diyos ay buhay at tinutupad. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya pumapalya, at hindi siya nahuhuli. Lahat ng bagay ay umaayon sa iyong ikabubuti, kahit yung mga araw na hindi mo maintindihan. Inihahanda ka niya upang maranasan ang hindi karaniwan. Buks na ang langit, tutugon ang lupa. At sa wakas, anak, tumindig ka na may dignidad. Malaki ang puhunan ng langit sa iyo. Hindi ka biktima ng buhay, isa kang mandirigma ng kaharian. Lumakhad kang may autoridad. Kumilos ka bilang babaeng may pangakong walang hanggan. Dumating na ang iyong panahon. At ako, bilang anghel ng Panginoon, ay nagsasabi, ang pinakamaganda ay paparating pa. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa pagbubukas ng iyong puso sa mensaheng ito mula sa langit. Ang iyong atensyon at pananalig ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Naway ang mga salitang ito ay naging liwanag sa iyong landas at lakas sa iyong kaluluwa. Kung tinanggap mo ang mensaheng ito, nais kong hilingin na kumpirmahin mo ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng pagsabi, "Kaya ko ang lahat sa Kanya na nagpapalakas sa akin." Ito ay hindi lamang tugon, kundi isang deklarasyong propetiko sa iyong buhay. At bilang bahagi ng ating misyon upang ipalaganap ang salita at mga mensaheng mula sa langit, iniimbitahan kitang sumama sa ating komunidad. Mag-subscribe ka sa aming channel at huwag kalimutang i-activate ang notification bell upang wala kang mamis na bagong mensahe, panalangin, at kapahayagan mula sa Diyos. Ang iyong presensya ay mahalaga. Magpatuloy tayo sa lakbayin ng pananampalataya, magkasama sa ilalim ng biyaya ng ating Hari. Pagbalain ka ng Diyos, ngayon at magpakailanman.